Kapakumbabaan, yan ang kailangan natin sa modernong panahon. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 18, verses 9 to 14, and I read it for you. He also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and regarded others with contempt. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee, standing by himself, was praying thus, God, I thank you that I am not like other people, thieves, rogues, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week, I give a tenth of all my income. But the tax collector, standing far off, would not even look up to heaven, but was beating his breast and saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his home justified rather than the other. For all who exalt themselves will be humbled, but all who humble themselves will be exalted. Sa ating modernong panahon, dumarami yata ang mga nagmamataas. Dumarami yata ang mga abusado at mga buhaya. Dumarami yata at ang tingin nila sa kanilang sarili ay hindi mapupuna, walang kapintas-pintas. Sila ang nasa kapangyarihan at hindi sila pwedeng questionin. Sa pag-inog ng panahon, sa pagdami ng kaalaman at natutuklasan ng tao, isa ang kinakailangan nating lahat, ang kapakumbabaan. Tingnan natin ang larawan ng lupa. Ang tao ay nanggaling sa alabok. Alabok, lupa, mababa, madalas inaapak-apakan. Ngunit ang lupang ito ang pinagmumulan ng buhay ng lahat ng puno, halaman, o ng ibang mga nilalang. Napakahalaga. Pero sa mata ng tao, mababa, inaapak-apakan. Sa pag-inog ng ating panahon, kailangan nating paalalahanan ng ating sariling tayo ay lupa. Kailangan nating palaging maging grounded, maging mababa. Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, napakinggan po natin si Jesus. Binigay niya ang halimbawa, may dalawang taong nagdarasal. Ang isa ay Pariseo, ngunit sa kanyang pagdarasal, narinig natin kung papaanong itinaas niya, iniangat niya ang kanyang sarili at kinumpara niya ang kanyang mga ginagawa sa ibang tao at maging sa kasama niyang nagdarasal, isang publikano, tax collector. Ngunit ang publikano hindi mang magawa na tumingin sa templo, dinudugdog niya ang kanyang dibdib at nagwiwikang, patawarin mo ako, mahabag ka sa akin, isa akong makasalanan. Ang ugali ng kababaan sana ang palagi nating ipagdasal. Kapag tayo umaangat, kapag tayo umaasenso, kapag nagtatagumpay tayo, kapag dumarami ang ating yaman at ipon, paalalahanan nating tayo ay lupa, tayo ay mababa. Ang lahat ng meron tayo ngayon ay nagmula sa Diyos. Isang Diyos na mabuti para sa atin. Isang Diyos na patuloy na nagbibigay at nag-aalaga sa atin. Huwag nating sayangin ang mga kaloob niya. Maging mababa palagi sa araw-araw nating pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, palagi niyo pong ituro ang kababaang loob sa aming mga puso. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po.
Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page, o kaya naman po sa ating bulletin board sa TikTok app. God bless you po.